Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Binabati ko ang lahat ng nakaligtas matapos ang mga kahanga-hangang pagdiriwang ng bagong taon. O marami sa inyo, kapag lumalapit sa salamin, natatakot, kaya nga hindi na lang lumalapit dito, iniiwasan ang lahat ng bagay na nagre-reflekta. Dahil kung ano ang makikita natin doon ay hindi talaga natin ikatutuwa. Sa katunayan, hindi talaga tayo matutuwa. Marami sa inyo ang nagtapos ng inyong mga pista sa ganitong kalagayan. Ano ito? Ano itong nakakadiring substansya na ito? Sa reflection? Gusto ko sanang sabihin sa inyo, pero kayo pala yon. Lumawit ang tiyan, namaga ang muka, wala sa mood, at palaging gusto mong kumain. Kasi, nabanat ang sikmura mo dahil sa lahat ng masasarap na pagkain na kinain mo nung bagong taon. Pero may ilan din sa atin na mga health enthusiasts na napanatili ang kanilang katawan. Hindi natin sila pinapansin. Maling klase ng tao sila. Dapat lagi tayong tumataba, tapos susubok pumayat. Iyan ang tunay na buhay. Kailangan nating labanan palagi ang ating mga nakasanayan. Hindi pwedeng palaging nasa magandang kalagayan. Noong nagsisimula ako sa trabaho sa neurologiya, una akong naging neurologist sa departamento. Pagkatapos ay naging manual therapist din. Nung una akong dumating, ay mali pala. Ibang pagkakataon niyon. Iba pala ang nagsabi noon, sa madaling salita. Sige, siya na lang. Sabi ng tagapamahala, hindi sapat na mataas lang ang grado ng mabuting tao. Kailangan may mababang marka rin siya. Sabihin na nating siya ang nagsabi, napakatalino niya. Siya si Galina Petrovna Yegorova, ang tagapamahala at sa kanya ko natutunan lahat. Kaya pwede rin niyang sabihin yon. Marami kasi siyang magagandang bagay na nasabi. Kaya mga kaibigan, alam kong interesado kayong lahat kung paano nga ba tuluyang matanggal ang bagay na tinatawag ninyong tiyan. At muling maibalik ang dating slim na katawan kagaya bago ang mga pista. At ngayon, panoorin ninyong mabuti dahil ngayong araw. Sa simula ng lahat ng ito, ang inyong gagawin ay kumuha ng metro. Para sa iba, metro. Para sa iba, sentimetro. At para sa ilan, baka desimetro pa ang kailangan. At sukatin sa tapat ng inyong pusod ang inyong malaki, maganda, at nakakadiring tiyan na nabuo sa inyo. Kung gusto nyo itong mawala, iyon ang gagawin nyo. Tumayo kayo. Habang nakatayo kayo, magsusukat. Mag-effort kayo. Kahit mag-crack ang tuhod ninyo. Medyo mahihilo kayo kapag tumayo, pero gawin pa rin ninyo. Pwede kayong walang suot na damit kung hindi kayo nahihiya. Pero pwede rin naman na may suot, basta pareho ang damit na gagamitin ninyo sa before at after. O tingnan ninyo ang sukat ng katawan ninyo kung ano ang magiging resulta. Halimbawa, sa akin, sa level ng pusod ko, susukatin natin bago magsimula ng ehersisyo. Ilan ang sukat natin dito? Kasama na ang iunat nyo rin ng husto ang damit. 77 sentimetro. 77 ang ilalagay natin. Sukatin nyo rin at i-comment, isulat sa notebook or sa notes para hindi makalimutan. Kasi nakakalimutan yung mag-iwan ng magagandang komento. Kaya nagdududa ako sa memorya nyo. Mag-iwan naman kayo ng ilang magagandang komento. Paano nyo ginugol ang bagong taon? Nag-sledding ba kayo minpasi? Sino nadapa? At gumawa ba kayo ng snowman? Huwag magpa-distract. Kaya panoorin nyo pa. Ano nga ulit ang ating gawain? Ayan, yung taba na ipon nyo, mahihirapan kayo ngayon at matagal bago yan mawala. Kailangan nyong kumain ng mas kaunti. Wala tayong magagawa doon. Pero pwede ko kayong tulungan para mabawasan ang gana nyong kumain. Para dito, heto ang napakalaki nyong bag na dati tiyan nyo. At ngayon kailangan nyong punuin yon ng kung anuman para maramdaman nyo na busog na kayo. Kasi bakit nga ba wala kayo sa mood? Palagi nyong gustong kumain at punuin ang tiyan nyo ng kahit ano. Kailan nyo mararamdaman ang kabusugan? Kapag tumaas ang antas ng asukal sa dugo nyo at mararamdaman ng utak nyo. Aha! May asukal na. Ayos na. O kaya naman, pangalawa. Kapag naunat nyo ang tiyan nyo,
Ilang paraan ang ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano paliitin ang laki ng naunat niyong tiyan at lokohin ito. Kapag gusto niyong kumain ng marami, ano ang dapat gawin para tumigil? Kailangan tumigil sa tamang oras. Ayan, ibig sabihin, halimbawa, ito ang bahagi, ito ang manok nyo, ganito. Ito na lang, ganito ang manok. Ayan, hindi na kasya. Kita nyo, hindi na kayang ilagay lahat. Hindi na kasya sa tiyan. Kaya dito, kailangan ng 5 ganitong hita ng manok. Pero dito, ayan, dito maliit ang tiyan. Parang sa kuting. Dito isang butil lang ng kitekat, busog na, masaya na, parang lasing na. Ayan. Kaya ang unang gawain natin ay paliitin ang laki ng sikmura. At pangalawa, paliitin ang laki ng tiyan mismo. Kahit na may taba kayo at subcutaneous fat. Mawawala yan sa pamamagitan ng mga dieta. Kasi ano ang paparating? Ika-8 ng Marso. Sa ika-23 ng Pebrero, wala namang masyadong nagdiriwang yan, di ba? Pero sa ika-8 ng Marso, kailangan by that time pumayat na kayo at maayos na ang sarili ninyo. At sabi nga nila, ayan, kaya magsisimula na tayo. Una, tingnan ninyo. Ito ang pagkakaiba ng dalawang Ginoo na ito. Ano ang nakikita natin sa isa? Yung balakang niya, paano ito nakapihit? Kita ninyo. Napansin na siguro ito ng mga matamang nanonood. Yung balakang niya ay umikot ng pa-clockwise kumpara kay Saturno. Ayan. Dito naman, nanatili ito sa orihinal na posisyon. Bakit nangyari ito? Alam na ito ng marami. Sa likod, umikli ang parisukat na kalamnan ng baywang at naging relax ang tiyan. Kapag mas maikli ang kalamnan na ito, mas lalong umuusli ang tiyan mo sa harap. Kapag mas mahina ang tuwid na kalamnan ng tiyan, maaari pang magkaroon ng luslos sa puso dito. At minsan, nagkakahiwalay pa ang tuwid na kalamnan ng tiyan dito. Parang nabuntis si Ivan Petrovich natin. Parang nasa ika-9 na buwan na. Pero ang totoo, lumaki lang talaga ang laman ng tiyan niya. Sa likod, ang puwit na kalamnan. Tingnan mo dito, matigas. Maganda ang hubog. Kahit umupo siya, tumatalbog pa. Pero dito, ang puwit na kalamnan ay nakalaylay. Nakalaylay, sumasabay sa hangin. Kulay pula, di ba? Sumasabay sa hangin, nawala ang muscle tone. At sa ilalim nito, ang piriformis na kalamnan ay nagsimulang labis na manigas. Pinipisil ang sciatic nerve. Kaya humihina ang likod ng binti. At dito, ano ang meron tayo? Umiiksi rin ang ilopsoas na kalamnan dito. Pinipisil ang mga ugat, papunta sa hita, kaya humihina ang hita natin. Mahina ang mga binti, malaki ang tiyan, mahirap maglakad, mahirap ang buhay. Dito, tumatakbo siya ng palundag, masaya, tumatawa. Paano mo gagawin ganito mula dito? Hindi ko alam. Alam ko. Sige, ipapakita ko ngayon. Tara na, simulan na natin ang ehersisyo. Una, bibigyan natin ng trabaho ang tuwid na kalamnan ng tiyan at sabay na paluluwagin ang parisukat na kalamnan ng baywang. Para dito, gagamitin natin ang klasikong ehersisyo ni Dr. Alexeyev gamit ang mga rolyo, unan at kumot. Ngayon, tumayo ka mula sa iyong unan. Humiga ka. Marami nang nakakita ng ehersisyong ito pero hindi pa nila nasusubukan. Ngayon ang tamang panahon para sumubok. Humiga na kayo. Nakaangat ang inyong ibabang likod. Subukan ninyong idikit ang balakang sa sahig. Sa oras na ito, pinapapuwersa ang tiyan. Kung hindi ninyo maabot ang sahig gamit ang balakang, tulad nito, makikita ninyo na may puwang pa ang kamay. Hindi ninyo magawa ang galaw na ito. Ibaluktot ninyo ang inyong mga tuhod. Subukan ninyo habang nakatiklop ang mga binti. Sa oras na ito, pinapapuwersa ang tiyan. Mararamdaman ninyo ang pagkapuwersa sa tiyan. Ibinaba, hinawakan ng 3 segundo, itinaas ulit. Ibinaba, hinawakan ng 3 segundo, itinaas ulit. 10 ulit ang ginawa. At pagkatapos ay inulit pa ng 2 beses. 2 set. At pangatlong set. Ibinaba. Maghintay ng 30 segundo habang pinapatigas ang tiyan. Subukang ituwid at ibaba ang mga binti. Kung hindi pa kaya, gawin ito araw-araw. Pagkatapos ng 5 araw, magagawa ninyo ito. Para saan ang ehersisyong ito?
Tinuturuan nito ang inyong abs para makontrol ang paggalaw ng balakang. May iba't ibang ehersisyo para sa ab. Kita nyo na. Pero ni minsan hindi nyo pa nagawa ito. Huwag nyong lokohin sarili nyo. Nakita nyo na ito sa huling pagkakataon ginawa nyo sa paaralan, PE class, o napanood sa TV, o sa channel na Sport FM. Kapag ganito ang ginagawa, ayan, ops, ganito. Nakita nyo na ba ang ganitong ehersisyo? Para rin ito sa ibit? Pero hindi nito matutulungan kayong mawala ang tiyan ninyo. Yung ehersisyo na ipinakita ko sa inyo ngayon, gumagalaw ang balakang. Ang rectus abdominis ninyo ang nagpapagalaw ng balakang. Ano ang kaya nitong gawin? Kaya nitong igalaw ang balakang at dibdib ng ganito. Lahat ng nasa taas nito. Tama? Ganito. Kung may tiyan kayo, kapag nag-a-abs kayo ng ganito, lalo lang itong lalabas. Pero kung gagawin ninyo tulad ng ipinakita ko, liliit ito, kaya mag-isip na kayo. Ano ang dapat ninyong gawin ngayon? Baka gusto ninyong palakihin ang tiyan, edi gawin ninyo itong paraan na ito. Hop, ganito. Hop, fitness. Pero kung gusto ninyong paliitin ang tiyan, piliin ninyo itong paraan na ito. Ibig sabihin, may layunin, malinaw ang gawain, wala akong nakikitang hadlang. Kung walang layunin, daan lang ang meron. Mga katotohanan, ika nga, mga batayan ng buhay. Ano ang susunod sa atin? Susunod ay ang tinatawag na transverse na kalamnan ng tiyan. Bakit ito tinawag na ganoon? Dahil ganito ang direksyon nito. Diretso itong tumatawid sa ating tiyan. Ano ang tungkulin nito? Panatilihin ang tamang muscle tone ng tiyan natin palagi. Kapag ito ay nag-relax, nagsisimula ng lumawlaw ang tiyan natin paabante. Ayan, minsan matapos ang ilang bagong taon, di ko na matandaan kung anong taon, ipinakita ko na sa inyo ang ehersisyong ito. Sa mga di pa nakakagawa, dito rin kayo magsimula. Kapag tumayo kayo ng ganito, yumuko at ipinasok ang tiyan ninyo. Tapos nag-relax. Ulitin, higupin ulit habang humihinga palabas, tapos mag-relax ulit. Iyon ang unang ehersisyo. Heto ang pangalawa. Dito, hinigup mo ang tiyan mo habang humihinga palabas at habang humihinga ka papasok. Hindi mo hinahayaan na lumabas ang tiyan mo. Sinusubukan mong huminga gamit ang likod, gamit ang mga quadratus lumborum, at ang ibabang mga tadyang. Pamilyar din ito sa mga nanood at gumawa o sumubok na. Kung hindi pa kayo pamilyar, subukan ninyo. Magkaiba sila dahil sa una, nire-relax ang tiyan sa paghinga, papasok at hinihigop sa palabas. Sa pangalawa, laging hinihigop ang tiyan sa parehong paghinga, kaya napipilitang gumamit ng likod sa paghinga. Para dito, bahagya tayong yumuyuko para mapadali ang paggalaw ng mga ibabang tadyang. Ngayon, ano naman ang inihanda ko para sa inyo? Tingnan ninyo, parang kaparehong galaw. Kailangan niyang matutunan ito. Ang ehersisyong ito ay gagamitin ninyo ngayon para mabawasan ang laki ng inyong tiyan, para bahagyang maipasok ang tiyan at mapataas ang paggalaw ng diaphragm at mabawasan ang presyon sa loob ng tiyan. Mga kaibigan, nasa akin na ulit ang unan. At ibig sabihin nito, Biyernes na at nagpapatuloy ang ating mga ehersisyo on air. Oh, heto na! Hihiga tayo ngayon gamit ang ating dibdib na bahagi ng gulugod sa unan. Mga banda roon sa ibabang gilid ng inyong mga shoulder blades. Iunat natin ang ating mga braso paatras ng ganito. Kung hindi sila maipapatong, kung hindi talaga maipahiga, gawin ninyong mas malapad ng ganito. Sa simula, humiga muna kayo sandali. Hayaan ninyong masanay ang inyong gulugod. Hayaan ninyong masanay ang inyong likod sa ganitong posisyon. Kung hindi komportable, gumamit ng mas maliit o malambot na bolster. Kapag may pag-igting sa mga kalamnan ng dibdib, maganda iyon dahil nai-stretch sila. Humiga kayo ng 1 minuto. Sanay na kayo sa ganito. Ngayon, inuulit natin ang ginawa sa nakaraang ehersisyo. Sa paghinga palabas, ipasok ang tiyan. Ganito ang paghinga palabas. Sa paghinga papasok, i-relax ang tiyan. Sa paghinga palabas, ipasok ng paulit-ulit. Ako, habang sinasabi ko ito, nagsasalita ako habang humihinga palabas. Ngayon, huminga ako papasok. Ipasok ulit ang tiyan, ayan, pinapasok ko na ulit. Dito,
Di na masyadong halata ang amplitude kaysa sa naunang ehersisyo. Ayan, gawin natin to ng 3 set, tig 10 ulit bawat set. Pansinin ninyo, ang mga mararamdaman ninyo ay hindi pangkaraniwan. Iba sa nakasanayan ninyo. Ibig sabihin, sa una parang wala talagang gagalaw doon. Pero kalaunan, unti-unti ring magkakaroon ng galaw. Sana, kung palagi ninyong gagawin ito. Ngayon, ito naman ang pangalawang paraan. Tulad ng sa naunang ehersisyo, ganoon din, sa paghinga palabas ay pinapasok natin ang tiyan, at sa paghinga papasok ay hindi natin hinahayaan na gumalaw ito. Pinananatili natin ang pagigting. Dito mararamdaman ninyo kung paano ito talagang titigas o lalakas ang pag-iigting. Ibig sabihin, sinusubukan nating huminga gamit ang likod, kaya tumitindi ang igting sa ibaba at itaas ng tiyan. Parang nag-a-abs workout kayo, nag-e-ensayo. Sa totoo lang, hindi nyo naman talaga ito tinitrain. Pero syempre, natitrain din. Ngayon, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Subukan ninyo ang epektibong ehersisyong ito. Makikita ninyo kung saan mawawala ang mga sentimetrong iyon. Hindi ko alam kung saan, pero siguradong mawawala sila. Itaas ang mga kamay pataas, papunta sa langit, sa buwan, at sa araw. Gawin natin ang tulad ng sa nakaraang ehersisyo. Paghinga papasok, relax ang tiyan. Paghinga palabas, ipasok. Isa pa, sa paghinga palabas, ipasok ulit. Sa paghinga papasok, huwag palakihin ang tiyan. Pareho lang ito sa mga naunang ehersisyo. Kaya, mga kaibigan, mahirap. Naiintindihan ko. Hindi sumusunod ang tiyan, gusto nang kumain, nagugutom na. Pero kahit paano, medyo humigpit na ang inyong tiyan. At tatapusin natin ito sa huling gawain. Kunin natin ang bola. Pwede pa nga mas malaki. Lumapit tayo sa pader. Tumayo sa posisyon na ginawa ninyo kanina. Ilagay natin ang bola sa ibabang bahagi ng mga tadyang. Doon natin ilagay. Itaas ang mga kamay. Pwede ninyong ipatong sa pader kung mahirap hawakan. Iunat ang mga kamay pataas. At hayaang ang bola ay dumiin muna sa gitna. Huwag masyadong madiin. Hindi dapat masakit. Pagkatapos, bahagyang lumipat pakaliwa. Ganun din, idiin ng kaunti. Hawakan sandali. Dito, huminga na kayo ng normal. At sa ibabang bahagi ng mga tadyang, habang ininat ang katawan. Idiin ng kaunti ang bola sa ilalim ng ibabang bahagi ng mga tadyang. Sa malambot na bahagi dito, ibig sabihin, dito sa ilalim ng mga tadyang. Idinin ng mga 10 segundo sa isang punto, sa isa pa, at sa pangatlo. Dahan-dahan lang, hindi dapat masakit. Ang layunin kapag nagdidiin, hindi bituka, tiyan, o atay ang didiinan, kundi ang mga kalamnan lang dito, maingat at dahan-dahan. O siya, panahon na para sukatin ang ating mga tiyan. O mga kaibigan, oras na para sukatin kung ano ang mga naging resulta natin. Sige, dati ay 97 tayo. Tingnan natin, nararamdaman ko, mas maliit na, mas maliit. Hindi na masama para sa unang beses. Hindi mga kaibigan, natakot ba kayo? Tingnan ninyo, sukatin nyo rin ang sarili nyo ngayon. Nakakakaba, baka lumaki pa. Sige, tingnan natin kung ano ang nandoon. Ano ang kinalabasan sa huli? Pareho pa rin ang metro, pero ibang damit ang sinuot ko ngayon. Tingnan natin kung may pagkakaiba o wala. Halos pareho lang. O tingnan ninyo, 90, ayan 90, lumalabas, 4 ang nakuha. So 94, 94, at kalahati. Hindi ko na maalala kung ilan noon, pero parang mas maliit. Ayos na rin. O mga kaibigan, maligayang bagong taon. Anong susunod sa atin? Chinese New Year naman ngayon, kaya mag-like tayo. Mag-iwan ng komento. Hanggang sa susunod na palabas, mag-ehersisyo, tumulong sa mga magulang. At kami ay magpapaalam na sa inyo.